Mukhang malaya na si Brian Hooker. Narito siya habang inilalabas mula sa kulungan sa istasyon ng pulisya sa Freeport, Bahamas, mahigit isang linggo matapos mawala ang kanyang asawa sa ibang bansa. Video ito mula sa Fox News. Ano na ang susunod? Wala pa rin si Lynette Hooker. Bill, natalsik lang talaga siya mula sa maliit na bangka sa gitna ng kaunting hangin, mga 20 na medyo malalakas na hangin, na biglang dumitaw at sa tinatayang kalahating milya siguro pabalik sa bangka. Lahat ng bagay pumalpak, bawat isang bagay. Hindi kami nagsuot ng life jacket. Si Brian Hooker, ayon sa sarili niyang salita, ay nagkukwento sa mga kaibigan tungkol sa sinasabi niyang nangyari umano bago siya maaresto. Nakausap namin ang mga nag-record ng usapan. Bakit daw mas dumami ang tanong nila tungkol sa nangyari sa tubig dahil sa ilang bahagi ng kwento ni Brian? Narito tayo sa On the Case, Hatid in Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Salamat sa panonood ng episode na ito ng On the Case, mga kaibigan. Naibahagi namin ang kwentong ito dahil sa partner naming, Morgan & Morgan. May dahilan kung bakit top true crime show ang On the Case sa YouTube at kung bakit pinakamalaking injury law firm sa Amerika ang Morgan & Morgan sa loob ng 35 taon. Matagal na silang lumalaban para sa mga tao at nakakuha na ng higit 30 bilyong dolyar para sa kliyente nila. Ang kanilang track record ay nagpapatunay may 1,000 higit abogado sa 100 higit opisina sa bansa na kumukuha sa Morgan & Morgan. Parang kumuha ka ng koponan na gagawin ng lahat para makuha ng kliyente ang tamang kabayaran. Hindi lahat ng law firm ay pareho. Kung mali ang law firm na piliin mo, pwede kang matalo agad. Kaya kung masaktan o maaksidente, subukan ang Morgan & Morgan. Libre ang bayad, maliban kung manalo ka. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa forthepeople.com/OTC. Maaari mong i-click ang link sa ibaba o i-scan ang QR code na nasa iyong screen. Ngayong gabi, lumabas si Brian Hooker mula sa istasyon ng pulisya sa Bahamas matapos maaresto kaugnay ng pagkawala ng asawa niya at magpalipas doon ng weekend. Ito si Hooker kasama ang kanyang abogado sa harap ng istasyon ng pulisya sa Freeport. Ayon ito sa Fox News. Simula nakaraang linggo, nasa kustodya ng pulisya si Brian matapos siyang maaresto kaugnay ng investigasyon sa pagkawala ng asawang si Lynette Hooker. Ayon sa kanyang abogado, iginit ni Brian ang kanyang pagiging inosente at itinangging may foul play sa pagkawala ni Lynette. Sinabi ng kanyang abogado na si Terrell Butler sa mga reporter ngayong gabi na walang ebidensya ang pulisya at wala silang ibang magawa kundi palayain ang kanyang kliyente. Gising kaming lahat, hindi talaga okay ang lahat. Ibig ko sabihin, siya talaga ang pinakamagandang bahagi ng relasyong ito, sa totoo lang, alam mo. At ito, pananampalataya ang pinangahawakan ko. Alam mo, at kamangha-mangha ito. Ngayon, si Brian sa sarili niyang mga salita habang kausap ang isang kaibigan sa telepono matapos mawala si Lynette noong gabi ng ika-4 ng Abril. Ngayon, ang pag-uusap na ito ay di umano'y naitala bago maaresto si Brian makalipas ang ilang araw. Mapapapakinggan ninyo ang mag-asawang nag-record ng pag-uusap, mga kaibigan ni na Brian at Lynette Hooker maya-maya lang. Nakatira ang mga Hooker sa bangkang Soulmate at idinodokumento ang kanilang buhay sa social media habang naglalayag sa magagandang dalampasigan. Maagang Lunes, sinabi ng abogado ni Brian na gusto ng pulisya muling kapanayamin siya tungkol sa sinasabi niyang nangyari kay Lynette noong Sabado ng gabi. Ito na ang kanyang ikalawang opisyal na panayam ng pulisya mula nang makustodiya siya. Ayon sa abogado niya, hanggang mga alas 7:30 ng Lunes ng gabi lang pwedeng hawakan ng pulisya si Brian nang hindi siya sinasampahan ng kaso. Lumagpas na ang oras na yon. Pinalaya si Brian at walang kasong isinampa laban sa kanya. Pagkatapos nito, naglabas ng pahayag ang Royal Bahamas Police matapos siyang makalaya ngayong gabi. Ayon doon, hiniling ng mga taga-usig na ipagpaliban muna ang pagsasampa ng kaso habang hinihintay ang resulta ng investigasyon. Ngayon, ito ang mga larawan na ipinadala sa amin ng kaibigan ni Brian na sinasabi niyang kinuha ni Brian mula sa screen kung saan umano nawala si Lynette. At makikita mo na ipinapakita nito ang landas na sinasabi ni Brian na tinahak ng kanyang bangka gamit ang pulang linya na iyon. Si Blaine Stevenson na nag-record ng video ay nagsabing mababaw lang ang tubig kung saan sinabi ni Brian na umano'y nahulog si Lynette mula sa dinggi at nawala. Mga 4 hanggang 7 talampakan ang lalim depende sa taas ng tubig.
Ito ra ang sinabi niya sa kaibigan sa telepono. Sabi ni Brian, umalis siya kasama si Lynette sakay ng bangka, bandang 7:30 ng gabi mula sa isang bar. Sinusubukan nilang bumalik sa sailboat sa kabila ng hirap ng kondisyon ayon sa kanya. We are Tumilapon siya mula sa bangka dahil sa biglang lakas ng hangin na umabot ng 20 knots. At sa halos 3.5 milya siguro na pagbalik sa bangka at nabigo. Lahat ng bagay, hindi kami nakasuot ng life jacket. Pepsi. Takip sila na noon at lumubog ang araw, mga 10 minuto lang matapos siya mahulog. Nasa kanya ang cue cord ng dinghy dahil hindi ito nakakabit sa kahit ano o kahit kanino. Pati ang ekstrang susi ng dinghy ay nasa dry bat niya. Kaya sa ganong mga kondisyon, hindi ideal subukang puntahan ang kanilang bangka gamit lang ang 8.5 talampakang dinghy na may makina. Umakyat sa 25 milya bawat oras ang lakas ng hangin. Napakabilis kaming pinaghiwalay ng hangin. Kaya sa tingin ko, sinubukan niyang lumangoy pabalik sa aming sailboat, pabalik sa aming bangka na siguro mga 1,000 yarda ang layo o ganon. Pero 3 talampakan ng taas na alon, sinusubukan ko magsaguan. Nabali ang isang pin ng saguan at nahulog yon. Buong oras ko siyang tinatawag ng pasigaw. At sumigaw ako sa kanya na nawala ko ang saguan niya. At inihagis ko ang angkla at inangkla ang dinghy. At sumigaw ako. Hindi ko na siya makita dahil hindi pa sumisikat ang buwan nun. At gumagalaw ang mga alon at alam mo, nakita ko siya sa tingin ko 2 beses. Inagisan ko siya ng flotation cushion na upuan namin sa dinghy agad pagkatapos niyang mahulog. Pero di ko sure kung nakuha niya yun o hindi. Inahanap pa rin namin ng cushion kasama ng mga search and rescue teams. Pero nakakagulat kung gaano kaliit ang isang tao sa 2 o 3 talampakang alon at 25 knot na hangin at kaya matapos 1 oras na pagtawag, hindi ko na sana narinig boses niya. May dumaan na powerboat at iwinagay ko ang flashlight ng cellphone ko. Masyado silang mabilis kaya hindi man lang nila ako nakita. At pagkatapos ay may isa pang dumaan sa likod nito, mga 5 minuto ang pagitan. Kinuha ko na ang mga flare noon. Meron akong 2 flare at hindi nila nakita ang mga flare sa palagay ko. At pagkatapos ay hindi ko na alam ang gagawin ko. Ako ay talagang We're basically pagkatapos ko mailagay ang angkla, siguro mga 1 kapat hanggang kalahating milya na ang layo ko sa kanya. At sa puntong yon, medyo mas malapit na ako sa isang lugar na may ilang mga bahay. At nagpasya akong kailangan kong humingi ng tulong. Di ako makakarating sa isla gamit lang isang sagwan. Dinala ako ng Agos mismo. Sa unang bahay at pagkatapos sa pangalawang bahay. At maraming oras akong inanod hanggang sa napadpad ako sa Marsh Islands, mga 4 milyang layo. At so kung saan at tumaan ako, alam mo, sa magagandang masukal na halaman. At napunta ako sa isang malina o pagawaan ng bangka. Ang gwardiya. At dumating ang mga pulis mga bandang 4:00 ng umaga. Pero hindi sila nagsimulang magkaluhog hanggang 4:30. At hindi kami pinalabas hanggang 5:00. Noong mga oras na yon, 8 oras na siya nasa tubig. Pagsapit ng hating gabi, sobrang na ako nagpapanik. Dahil walang dumarating para kunin ako. Kung walang dumarating para hulin ako, ibig sabihin wala nasaktan. Kaya naman. Nagsaguan ako at wala na akong magawa, pero sinubukan ko mapalapit sa isla, malapit sa paggawaan ng bangka na maganda ang pagkakagawa. Ayon kay Brian, posible ro na minamanmanan siya ng pulis bago siya arestuhin. Andito ang mga pulis at iniimbestigahan ako ngayon. Dumating sila at tinali ang bangka. Ngayon ko lang
nakuha ulit ang bangka at naibalik ko na rin ang barko sa daungan mula sa pinag-angkla nito. Kailangan kong ayusin ang mga switch para maipatakbo kayo na mag-isa pabalik doon at magsagawa ng sarili kong mga paghahanap. Pero hindi ko ito pwedeng hiramin. Oo, kwento nga ito. Pero nandiyan ang Coast Guard, Hopetown, Search and Rescue at ang Bahamian Defense Force na naghanap kanina at kahapon. Kaya bukas, ganun ulit. At muli. Hindi ko lang talaga alam. Hindi ko alam kung ano, alam mo yan, siguro bukas na talaga. Sa tingin ko, ihihinto nila yon pag dumating ang masamang panahon. Kakausapin natin mamaya ang nag-record ng usapan at tatalakayin kung bakit niya sinabi ang ilang bahagi kasi parang hindi tugma kung nagbabangka ka. Tinawagan ako ng pulis na yon at tinanong kung gaano ako katagal sa Bahamas. Nabawi ko na ang asawa ko kaya nagpasa akong manatili rito at i-renew ang visa ko. Kinansela ko na lahat ng plano naming umuwi. Ipapaalam po sa'yo yun. Ibig ko sabihin, sa araw-araw pinipilit kong maging matatag dahil malakas siya. Ibig ko sabihin, regular siya lumalangoy. Hindi naman siya atleta o kung ano pa man, pero determinado siya. At hawak niya ang flare pistol na inilagay ko sa isa sa mga sponson papunta sa likuran ng bangka. At yung bangka, ang daming along pumasok sa bangka. Mukha 5 o 6 na beses na akong nataboy ng tubig palabas ng cockpit, pero nabasa rin ang loob. Kaya And the dinghy key was not attached to me. alam mo, kaya nung sinusubukan namin makabalik sa bangka, palubog na ang araw nung nahulog ito. Isa pala yung magnet key. Nakausap namin sina Blaine at Marnett Stevenson ang mag-asawang nag-record ng kanilang pag-uusap kay. Bago maaresta si Brian, kilala na nila ang mga hooker sa komunidad ng nagbabangka. Narito ang aming usapan. Anong tumatak sa inyo bilang mga veteranong? Nagbabangka nang marinig ninyo ang kwento ni Brian at ang mga sinabi niyang nangyari. Mula sa pananaw na nagbabangka, ang tugon at kakulangan ng partisipasyon ng komunidad. Paano naman? Kapag may nahulog sa tubig, bawat bangka ay may man overboard button. Alam kong maliit ang bangka nila, kaya hindi ito para sa dinghy. Sa anumang punto, walang pan, security o mayday na ipinadala sa radyo. Hindi rin nalaman ng mga lokal na bangkero sa lugar ang nangyayari sa loob ng ilang araw. Walang naganap na sitwasyong may taong nahulog sa tubig. Dito kapag may nahulog sa tubig at nakabalik sa bangka o nakakating sa search and rescue, palagi napapadala ng security message sa radyo. Dahil dito, nabibigyan ng tsansa ang bawat may sariling bangka na mapasama sa grupo. Dahil alam ko, sabi niya, na si Lynette ay nahulog mula sa bangka at pagkatapos ay nagkahiwalay sila dahil sa agos. At siya ay pumunta sa kanyang direksyon. Pagkatapos ay nagtungo siya sa Marsh Harbor at pagkatapos ay sinabi niyang hindi na niya muling nakita si Lynette. Ano ang ilan sa mga nangyari pagkatapos niyang mahulog sa tubig mula sa bangka? Based sa pagkaintindi mo mula sa pag-uusap kay Brian. Gaya ng mga bagay na maaari sanang gawin noon batay sa gamit na tingin mong dala niya. Mula sa karanasan ko sa pagbobot, gusto kong sabihin agad at pakiusap isama na bawat sitwasyon ay magkakaiba. Kahit may datos ng agos, hangin at alon, hindi ibig sabihin yun din ang aktual na nangyayari sa lugar at oras na yon. Alam nating lahat yan, di ba? Hindi ako makakapagkomento o magmamarunong sa nangyari. Pero may angkla siya. Sabi niya sa audio, may 2 life vest sa ilalim ng upuan na required ng Coast Guard. May cellphone siya. Mababaw ang tubig doon. Malakas ang agos at hangin nung gabi. Papunta na sa high tide noon ng agos. Sa palagay ko, marami akong pwedeng nagawa, pero parang nagmamagaling lang ako. Siyempre, at malinaw naman siya lang talaga. Alam mo, nandoon si Lynette at nandoon din siya. At pagkatapos, wala na tayong narinig mula sa iba pang mga saksi. Ngayon, Sabi niya sa audio, 2 flare ang pinaputok niya. yun nga, tatanungin ko sana tungkol doon. Sinabi niya sa akin na nagpaputok siya ng 2 flare. Agad akong nagtanong sa network ko ng mga kapwa nagbabangka para malaman kung sino ang nakakita ng mga flare. Hindi namin binabalewala yan. Kapag may flare, lahat nagbubukas ng radyo at nakikipag-ugnayan. Pupunta sila sa lugar na pinagmulan ng flare. Parang katulad lang ng makarinig ng batang sumisigaw ng tulong sa parke.
Ngayon, iniulat ng Bahama News na walang mga flare na pinaputok. Dahil sinabi mong may flare gun siya, nagpaputok siya ng 2 flare. Batay sa lokasyon nila at sinabi niyang doon nahulog si Lynette sa dagat, alam kong tinatangka nilang bumalik sa soulmate na nakatali sa mooring. Gaano kaya sila kalapit sa tingin mo sa kinaroroonan ng soulmate? Ayon sa mga chart kung saan niya inilagay ang pin niya sa No Foreign Land at kung saan ito tumugma sa Navionics map na ibinahagi niya sa akin. Wala pa silang kalahating natang layo. Mula sa kanilang bangka at isang knot. Kaya mas mababa sa kalahating milya. Sinabi nga sa kanyang sa recording, naniniwala siyang mga 1,000 yarda mula sa bangka kung saan siya nahulog papunta sa kanilang bangka. At kung saan, kasi alam ko na may mooring yard, tulad ng kung saan nakadaong si soulmate. Pero kung nasaan sila, kahit kalahating knot lang ang layo mo, iyon pa rin ay lugar na hindi ka naman talaga nasa gitna ng dagat at hindi naman ganoon kalayo ang flare para hindi makita ng iba. Tama. Tama. Kung susuriin mo ang chart ng lugar na yon at titigan ng tinatawag na shelf, ito ay isang protektadong angklahan. Isang ligtas na daungan. Isang ligtas na daungan ang pagkakalarawan dito. Oo. Pinag-uusapan natin kanina ang Starlink na naibibigay ng mabilis na koneksyon kahit sa liblib na lugar. Maraming may bangka ang gumagamit nito. Ano ang tumatak sa'yo? Alam ko, sinabi niyang ginamit niya ang cellphone bilang ilaw. Ano ang tumatak sa'yo sa katotohanang may cellphone siya at nakakabit ang Starlink sa bangka niya? Starlink. Nagtataka ako, pero may mga araw talagang masasagap mula sa dalampasigan ng Starlink namin. Pinabayaan naming walang password dito ng ilang sandali. May ginagagawa ang asawa ko pero sobrang bagal ng koneksyon namin. Tapos chinek namin ang network at nakita naming may 26 na tao sa tabing dagat na gumagamit ng Starlink namin. Kaya sa magagandang kondisyon, umaabot talaga ito ng malayo. Pero ang sinasabi niya ay masamang panahon. Kaya malamang na malilimitahan ang mga satellite, malilimitahan ang abot niya. Pero sana kung may natutunan tayo dito, ay na bawat telepono, kahit may SIM card o wala, ay pwedeng gamitin para sa emergency na tawag. SOS sa iPhone. Emergency call naman sa Android. Pwede ka pa rin tumawag sa mga numerong yon sa emergency kahit walang SIM card. At sinabi niya hindi niya ginawa yon. Hindi siya tumawag o gumawa ng kahit anong ganon, kahit minsan. Alam mo, We did not address that. hindi niya ito tinugunan. Sinabi niya na wala siyang SIM card at iyon ay isang pagkukulang. Pero hindi niya particular na sinabi kung silubukan ba niyang tumawag sa Siam na isang-isang o Siam na isang-siyam. Para sa kanila, alam mo yun, at based sa nakikita ko, alam mo, sanay talaga sila sa pagbo-boat dahil sa mga biyahe na nagawa nila. Nagulat ka ba nang sinabi niyang gagamit sila ng maliit na bangka kahit pabalik lang ng bahay mula Abaco Inn sa ganoong kondisyon? Parang dekado 80 dito, alam mong dapat magsuot ng seatbelt, pero hindi pa ito batas noon. Yan ang pinakamagandang paliwanag. Garantiya ko, kung magtatagal pa tayo rito, may 3 maliit na bangka na dadaan sa likod natin na walang life vest. Kakapost lang namin ng video na nagpapaliwanag kung bakit kami kasali, kung bakit namin ipinasok ang sarili namin sa kwento. Habang ginagawa namin yon, may 2 maliit na bangkang dumaan sa likod namin. Mga tao, walang life vest. Hindi ka natutulog sa Abaco Inn. Gets ko na baka hindi ganun kasama ang panahon. Pero kung umalis ka, naiintindihan ko na bumalik ka sa bangka mo at subukang makauwi. Palagi nating iniisip na mas malakas tayo kaysa sa tunay nating kakayahan. At kung iugnay mo rin ito sa lupa, alimbawa, alam mo yon, ilalabas mo ang asawa mo para mag-dinner at maganda ang panahon, maaraw. Tapos paglabas ninyo, biglang gumabagyo ng niebe o malakas ang ulan o kung ano paman. Hindi ka naman basta-basta mananatili sa restaurant. Uuwi ka pa rin. Oo, maaaring hindi maganda ang mga kondisyon, maaaring hindi mo inaasahan yon, pero kailangan mo pa rin umuwi. Kaya nga, ibig ko sabihin, maliban na lang kung may bagyong malakas na hindi mo talaga aasahan na may lalabas, basta uuwi ka pa rin at magdadasal na maging maayos ang lahat.
Alam kong nag-record kayo ng usapan kasama si Brian. Gaano katagal matapos niyang sabihing pumasok si Lynette sa tubig bago mo siya nakausap at nagkaroon kayo ng mga usapang napakinggan na namin? Lunes ng gabi, alas 10:05 ng gabi. At saang bahagi ng pag-uusap na iyon o siguro bakit mo habang kausap siya, naisip na dapat mo itong i-record at parang alam mo patuloy na idokumento ang sinasabi niya. Para makatulong. Sa amin, nawawala ang kaibigan namin. Dising na ang asawa niya ng 26 na oras nilabanan ng bagyo. Sinusubukan niyang iparating ang alam niya, kaya ipapakita ko sa inyo dito. Nasa amin pa rin ito mula nung gabing yon. Sinimula niyang isa-isahin at isinusulat ko sa whiteboard ang mga lokasyon. At ayaw mong paulit-ulit na ikwento ng isang taong dumadaan sa trahedyang nangyari. 2 o 3 beses. Sinimula naming i-record ito para tama ang mga pangalan ng lugar na binanggit niya. Kung papakinggan mo ang audio hanggang dulo, pagkatapos nito, kinuha ko ang mga lugar na sinabi niya at binigyan ko siya ng mga pattern ng paghahanap batay sa pagtaas-baba ng tubig at agos na nakita ko. Ang layunin ko ay patuloy siyang tulungan para makabalik kami. Kaya kami nag-record para mapakinggan ulit. Buhitan ng mapa ng lugar. Tulungan siyang sumali sa WhatsApp group at tumulong sa koordinasyon ng search and rescue. Tulad ng pagsabi kung tapos na ang paghahanap sa isang isla. Ito pa rin ang gusto namin kasi di namin alam kung aling isla na ang nahalugog at paano magpapadala ng bangkero para tumulong ngayon. Naiintindihan ko na karamihan sa mga tao ay sumuko na at iniisip na tapos na ang sitwasyong ito. Taon-taon may nababalitaan tayong nakakaraos kahit mahirap ang sitwasyon. Kung may makakaraos man sa ganitong sitwasyon, si Lynette yun. Kaya ngayon, may mga bangkero sa lugar na pwedeng maghanap sa mga isla. Para malaman ninyo, hindi pa kami nakakarating sa Abacos gamit ang bangka. Kaya hindi namin alam ang mga lugar na binabanggit niya. Pero alam mo, hinihingan namin siya ng dagdag na info, gaya ng saan yon. Kaya mas madali na lang i-record ito. Para mabalikan at makita ang mga lugar na yon, gaya ng sabi niya, imapa at tukuyin kung nasaan ang mga ito at ang pinakamainam na paraan ng pagtulong. Isa rin itong tagapagligtas ng relasyon. Kaya hindi na niya sinasabi. Akala ko itong sinabi niya. At ako naman, akala ko yon ang sinabi niya. Hindi kapag buhay ng tao ang nakataya. Yun talagang dahilan, kaya kami nagre-record. At alam ko na, ibig kong sabihin, mula sa pananaw ng media, napakaraming atensyon ang ibinibigay sa kanilang relasyon at marami ring atensyon sa investigasyong kriminal. Tuloy-tuloy iyon base sa pagkaintindi mo at sa usapan sa mga nagbo-voting sa paghahanap kay Lynette kasi hindi talaga natin alam ang nangyari. Alam ko na sabi niya, huling nakita si Lynette na lumalangway palayo. Tapos hindi na natin alam kung saan siya nagpunta o ano ang nangyari. Ano ang naririnig mong klaseng paghahanap mula sa mga tao sa Bahamas tungkol sa nangyayari ngayon para maintindihan ang bahaging iyon ng kwento? Wala akong dahilan para pagdudahan na ginagawa ng mga otoridad sa Bahamas ang pinakamakakaya nila. Hindi rin trabaho ng pulis sabihin sa atin ang ginagawa nila. Sige. Bilang kaibigan, nababahala ako dahil wala akong nakukuhang impormasyon. Pero wala akong pakialam kung naniwala ka kay Brian o hindi. Pumili ka ng isang direksyon, panindigan mo yon, at maghanap ka sa islang sa tingin mo ay naroon siya. Kung naniniwala kang may saysay ang kwento ni Brian, makikita mo kung saan siya pumasok at dinala ng taib gamit ang mga mapa. Tara, hanapin natin ang mga islang posibleng inanod siya papunta ron. Kung hindi ka naniniwala sa kwento ni Brian, tingnan mo ang kanyang AIS, tingnan mo ang kanyang no foreign land. Alamin mo kung nasaan sila mula nung huli siyang makita, na noong Abril isa sa Spanos, base sa alam natin. At simulan mo ang paghahanap mula doon. Pero maghanap, tumulong, tama ba? Kung nariyan ka, maglaan ng 30 minuto mula sa bakasyon mo. At maglakad sa tabing dagat. Alam mo, takot namin na matagpuan si Lynette ng huli na. Pero huli na nang matagpuan siya, kahit buhay pa siya nang makarating sa Pampang. Dahil sumuko na ang lahat. Nabanggit mo ang Abril isa dahil tumawag kami sa Abacos Inn pero ayaw nilang pag-usapan ang kaso. Sigurado akong marami na silang tawag na natanggap. Ibig kong sabihin sa mga pag-uusap na nagkaroon kayo tungkol sa kung nasaan sila noong mga panahong iyon. Anong impormasyon ang meron ka tungkol sa Inn? Alam kong nasa Bahamas sila ng ilang linggo sa tingin ko. May nabanggit pa ba siyang mahalaga sa iyo tungkol sa kanilang kinaroroonan bago ang insidente ng gabi ng ika-4? Pumunta siya sa Great Nuguana sa Philips Scuba Tanks. Yun ang kumatak sa akin. Hindi!
Si Brian ay nagsasabi ng totoo o hindi. Ganun natin ito dapat tingnan mula sa pananaw ng search and rescue. Kung nagsasabi ng totoo si Brian, kailangan nating hanapin ang lugar kung saan sinabi ni Brian na pumasok siya. Kung hindi, di ko siya paniniwalaan. Gagamitin ko ang mga track niya sa NFL at AIS para alamin kung nasaan sila noong mga naunang araw. Kahit ano paman, kaya nating malaman at pagdugtungin ang impormasyon. Sobrang daming technology ngayon at bukas ito sa publiko para gamitin. Kailangan lang nating ipaalam sa mga tao na may AIS track. May track din ng No Foreign Land. Sige, sabihin na nating may ginawa siyang masama. Huwag tayong sumuko. Hindi siya magaling dito. Hanapin natin ang taong naipit. Kung naniniwala ka sa kanya at sinasabi mong mabuti siyang tao at dito siya nahulog sa tubig, ayos. Magaling siyang lumangoy. Hanapin natin siya. Hanapin natin si Lynette. Pwede tayong mag-isip-isip ng 10 taon. At magdemanda. Ngayon, may nawawala sa tubig, pero mas pinapansin pa natin kung magulo ba ang relasyon nila. Pagdating sa makina, alam ko na ito ay outboard engine sa parang walaong at kalahating talampakang bangka. Maraming nagtatanong tungkol sa mga susi at kung paano niya ito ginagawa. Hindi ko alam kung depende yon sa modelo at kung pamilyar ka sa modelong iyon. Alam kong nabanggit mo na ito sa tawag sa telepono. Mayroon bang anumang napansin ka tungkol sa mga susi at kung paano noong sinasabing nahulog siya sa tubig, parang nadala niya ang mga susi at kung paano mangyayari yon? Oh, electric na makina ito na may 3 horsepower. Maliit lang talaga. Pero ang magnet sa ibabaw ng kanilang makina ay nakapatong lang sa ibabaw ng kanilang makina. Kahit anong gulo sa bangkang yon, aksidente man o hindi, madali lang mahulog ang magnet. Kung may malakas na alon na kayang itapon si Lynette sa tubig, posible ring matanggal ang magnet sa makina. Hindi ito karaniwang outboard. Magnet ito. Ganito pala ito paandarin, hindi parang susi ng kotse na nilalagay sa ignition. Magnet lang ang nilalagay sa ibabaw. At sabihin na lang natin na nadaanan nila ang malalakas na alon kahit hindi siya nakakabit dito, di gaya ng jet ski na may susi sa pulso. Hindi ganun ang sitwasyon dito sa makina na yon. Kasi alam ko nabanggit din niya na may dry bag na kasama niya, na sinabi niyang nahulog din sa dagat. Mayroon bang kahit anong balita tungkol doon? Kasi parang kahit sa anchorage na pinuntahan nila, hindi pa rin natatagpuan ang ebidensyang yon. It hasn't been found. Hindi pa ito natatagpuan based sa alam namin. Pero ulit, ang ibig kong sabihin, Nandito kami sa St. Martin at talagang tahimik ang mga pulis na hindi ko naman pinupuna. Investigasyon nila ito. Malaki ang posibilidad na meron sila nito. Hindi namin alam. So kung naman sa kung kakaiba ba na may ekstrang susi ng dinghy sa kanyang dry bag, based sa karanasan ko, ulit, iba-iba naman ang bawat tao. Lagi akong may ekstrang susi sa aking fanny pack. Kaya para sa akin, hindi naman nakakagulat na baka may isa pa siyang susi na dala. Di rin nakakapagtaka na ngayon ko lang nalaman na meron pala siya dati. Tama, hindi ko alam. Right. Yung birding dry bag, gusto kong ipaliwanag na lime green ang kulay nito. Kumuha siya ng halimbawa. Ganito ang laki nito. Tama. Kung makita mo, agad ipagbigay alam sa autoridad. Sa kanya berde, sa atin dilaw. Sig. Ito ay kulay dayap na berde. Nakaroll ito. Kapag naka-roll up, hindi ito nababasa kaya tinawag na dry bag. Mananatili ang hangin at lulutang. Sa anong punto ng usapan ninyo? Alam ko ring nabanggit ang flare at siguro pati Starlink. Kailan mo napansin na parang may mga red flag sa kwento na sinasabi niya sa'yo? Hindi ko pa alam na yun kung may mga red flag. Sinabi ko sa simula, hindi ko alam kung haharapin ko rin ang lahat ng bagay gaya niya. Sabi niya sa kanyang kwento, mali lahat ng ginawa niya pagdating sa kung paano niya hinarap ang sitwasyong inilarawan niya. Ang mga red flag para sa akin ay kung paano hinawakan ng pulisya ang sitwasyon mula pa sa simula. Ang kakulangan ng radio broadcast para sa nawawalang tao. Ang kakulangan ng partisipasyon ng komunidad sa paghahanap ng tao. At ang kakulangan ng paglalabas ng ulat para sa nawawalang tao. Para sa akin, pulang bandila na agad nilang inaresto si Brian.
Ipinapahiwatig niya na maaring mas marami silang impormasyon kaysa sa akin. Ang unang opisyal na pulang bandila para sa akin ay noong sinabi ng balita mula sa Bahamas na walang pinaputok na flare. Natagpuan nila at hinanap ang kanyang bangka. Kumpleto ang safety equipment at walang pinaputok na flare. Hanggang doon na lang ang pangumulit sa kwento niya at pagsasabing, "Grabe, ginawa mo yon." Alam mo yon, parang napapakamot ulo ka sa kung paano niya hinarap ang sitwasyon bago pa natin nalaman na si Lynette pala yon. Pero ulit, bastos yun gawin sa kahit sinong boater, lalo na sa kaibigan mo, na parang pinupuna mo pa sila mula sa gilid sa pinakamalalang gabi ng buhay nila. Tama. At siya lang, alam mo yon sa puntong ito, at syempre si Lynette, ang nakakaalam ng totoong nangyayari sa karanasan mo. Kasi kung dumating siya sa Marsh Harbor at sinabihan niya ang kung sino mang nakita niya sa marina tungkol sa nangyari. Ibig ko sabihin, isipin mo na lang na magdamag kang nagsasagwa ng 7 oras, hindi ka sigurado, pasensya na, kung saan ka ba talaga mapupunta. At pagkatapos napunta siya sa marina na ito at sinabi niya, hoy, siya ay nahulog sa tubig na maaring mas malaki ang presensya pagdating sa search and rescue operation kaysa sa nakita natin o kahit papaano sa pagkaintindi natin na nangyayari. Mukhang hindi ito masyadong inilalantad sa publiko. At kung nakikinig ka nito mula sa Bahamas, search and rescue at pulisya, naiintindihan ko na may mga dahilan kayo kung bakit ginagawa ninyo ang ginagawa ninyo. Tinanong mo kung ano ang aking red flag. Yun ang una para sa akin. Maaring may dahilan sila sa pagharap sa sitwasyon at bansa nila yon. Pwede nilang gawin ang gusto nila. Hindi ko sila inuusgahan. Alam ko mula sa perspektibo ng isang lokal at nakikipag-ugnayan kami sa maraming mga lokal na tumutulong sa amin ngayon. Naiinis sila kapag pumupunta tayo doon at nagdudulot ng gulo, tapos nagiging pambansang balita at sila tuloy ang napapahiya. Hindi yon ang intensyon namin. Mabait at matulungin sa amin ang lahat dito sa Coconut Network. Tumulong silang pagdugtong-dugtungin ang ilang impormasyon para sa amin at naipapasa rin namin ito sa iba. Pero masasabi ko na, ang naging tugon ay hindi tumugma sa sitwasyon. Mayroon pa ba akong hindi nasabi o may gusto ka bang iparating sa mga tao tungkol sa mag-asawang ito, sa relasyon mo sa kanila, sa kung ano ang alam mo tungkol sa kanila o sa mga naririnig mo tungkol sa sitwasyon? Alam ko na malapit ang komunidad ng mga nagbo-boating dahil sa pamumuhay ninyong laging nasa tubig at nagbabantayan. Ang mahalaga ay malaman ng iba kung nagmamalasakit ka, interesado sa balita, at gusto mong malaman ng sagot. Parang ito na ang pinakakatangahang sinabi ko, pero pumunta ka sa comment section. Sige. May mga bangkero na nakaangkla mismo sa likuran niya, na makakapagsabi sa'yo ng tungkol sa panahon at mga pattern, makakapagsabi ng mga bagay sa'yo. Araw-araw kami nakakasalubong ng mga taong lumalapit at nakukumpirma namin kung sino sila, pati pangalan ng bangka nila, at nandun talaga sila nung oras na yon na wala silang kaalam-alam na may nangyayaring ganito. Kaya kung gusto mong tumulong, makisali ka, suyurin mo ang isang isla. May isang nerd dyan na kayang gumuhit ng mga landas ng Agos at Wind Raider. May mga taong katulad natin na kayang pagsama-samain ito sa isang mapa at tumulong. Ayokong sumuko ang mga tao dahil lang nakaditin siya at iniisip na siyang may sala. Hindi ito ang panahon para doon. Isa pa palang dapat kong naitanong kanina, gaano kababaw ang tubig sa paligid ng bangka niya? Sa paligid ng bangka niya, nakaangkla siya sa 8 hanggang 10 talampakang lalim ng tubig. Ang buong bahagi doon ay nasa ganung lalim. Ang dagat ng Abaco Bay sa pagitan ng Lovers at Abaco ay nasa pagitan ng 3 hanggang 10 talampakan ng lalim. Sinusuri ko ang mapa sa timog. May lugar doon na may lalim na 13. Habang papalapit ka sa Hopetown, may ilang bahagi na 13 hanggang 15 talampakan. Pero sobrang babaw ng tubig dito. Kaya may mga particular na lugar din na kapag low tide, talagang may mga sandbar na nabubuo. Ibig sabihin, sapat na kababawan ito para mabuo ang mga iyon kapag humupa ang tubig. Kaya maraming bahagi na talagang mababaw din. Doon sa lugar na sabi niyang posibleng pinasukan niya sa tubig, gaano kaya kalalim ang tubig doon? Maaari mo bang ilabas ang larawan? Sa tingin ko, tama yon. Sa tingin ko, nakasulat doon na 4 na talampakan at 6 na pulgada. 4 na talampakan at 6 na pulgada?
Oo, naniniwala akong yon ang nakasulat sa pin niya. Kukunin ko ang litratong ipinadala niya. Kaya hindi naman talaga malalim yon. Ibig kong sabihin para sa iba, Kung babagsak ka sa tubig, Ibig sabihin, tanda na ang mga chart ay nakabase sa mean low tide. Alas 7:30 yun ng gabi, ang high tide ay 10 ng gabi. Kung 46 yon at 2 talampakan ang agwat ng taas-baba ng tubig, magiging 6 na talampakan yon. sinasabi dito na nasa pagitan ng 43 at 72. Nasa 43 hanggang 72, depende kung saan nahulog. Ibig sabihin, mean low tide yon. Kaya idagdag mo ang 1.6 sa mga numerong yon. Dahil yon ang agwat ng taas-baba ng tubig nung gabing yon. at kahit na alam mo yung klase ng hangin na kinaharap nila, mga 18 hanggang 20 knot na hangin. Alam mo, mahirap pa rin talaga yon. Ibig sabihin, napakahirap lumangoy sa ganung sitwasyon. Pero mukhang fit naman siya at magaling lumangoy sa tubig. Hindi ko pwedeng husgahan kung paano hinaharap ng iba ang malalakas na alon sa ganung sitwasyon. Sa tingin mo ba, kapansin-pansin na hindi naman ganun kalalim? Kasi para sa iba na titingin sa kwento, iisipin nilang baka mas malalim pa. Siguro mga 7 talampakan. Sa mundo ng pagboboat, siguro kung nasa lupa ka, parang kung sanay ka sa lupa, iniisip mong malalim na agad kapag lampas ulo na, di ba? Parang yung malalim na bahagi ng swimming pool. Dito, ang mas mababa sa 20 talampakan ay mababaw na para sa amin. Sige. Kapag ganyang kalapit sa pampang, mababaw yon at pakiramdam namin ay ligtas. Oo, namumukod tangi. Lahat kami, lalo na siya at ang kanyang dikuryenteng sasakyan, ay naubusan ng gasolina. Sigurado akong naranasan na niyang maubusan ng kuryente dahil nagkamali siya sa pagtantya ng natitirang baterya. Tiyak ko ilang ulit na niyang nasagwa ng bangka. Yung pagkatahiwalay at yung bilis ng pangyayari ayon sa kanya, hindi ko kayang ulitin. Pero hindi naman ako nandun nung gabing yon sa ganoong sitwasyon. Siyempre. At meron pa ba? Alam kong tinanong ko na kung may namiss ako, pero para sa inyo na nakakakilala sa kanila at ngayon ay nasa ganitong sitwasyon na malaki ang kwento at malinaw na may pag-aalala kung nasaan si Lynette. Nasa custodia pa rin si Brian habang nire-record natin ito. Anong naging karangasan para sa inyong dalawa habang nangyayari ang lahat ng ito? Para sa akin, masasabi kong sobrang nakakainis sa aspeto na parang, ewan ko, kung may matutunan man sa sitwasyong ito, iyon ay ang huwag agad husgahan ang mga tao. Kapag binabasa mo ang mga komento, may nagsasabing may sala, wala siyang sala, naniniwala o hindi naniniwala sa kanya at dapat nagsuot ng PDF. Ano ang susi ng bangka? Pwede palang paandarin ng bangka kahit walang susi. Alam mo, parang wala namang tulong yung mga bagay na yan. At kung ang mga tao ay nagsimulang mag-focus sa paghahanap sa iba't ibang isla o nalaman nilang mangyayari pala ito at nagkaroon ng komunikasyon sa isa't isa. Pakiramdam ko mas mabilis sana ang naging resulta at mas maganda pa. Kaysa sa pag-aalala tungkol sa isang kaso sa korte noong 2005. Kaya parang lahat ng tao ay tinatawag kaming mga eksperto. Hindi ko nararamdaman na eksperto ako ngayon. Siguro mga 6 na raan sa kanila ngayon sa mga isla na yon sakay ng kanilang bangka. Oo. At pakiramdam ko, ang lahat ng tao ay nakatutok lang sa, nakuha natin ang dokumento ng korte na ito. Ano sa tingin mo tungkol dito? Sa tingin mo, may sala ba siya? Sa puntong iyon ng Lunes o Linggo ng umaga, nung maiulat ito, hindi dapat yon ang naging focus. Meron namang hukom at hurado na maghuhusga sa lahat ng ito. Magkakaroon pa ng dokumentaryo sa Netflix, lahat ng yan, pero para na yon sa susunod. Sa ngayon, Hindi naman kailangan. Natuklasan niyang nawawala rin lahat yon. At ang dami ng mga resources na ginagasto sa paghihintay sa kanya sa labas ng korte, ay mga resources na pwedeng gamitin sa paghahanap sa mga isla, di ba? Oo. kung ang balita, mga newscaster at mga grupo ng balita or mga reporter, kahit paano mo pa gustong sabihin, ay magbabayad para magpadala ng mga tao doon para tumayo ng ilang oras sa labas ng korte. Bakit hindi na lang kayo magpadala ng ilan pang tao at aktual na maghanap sila? Magiging napakagandang kwento kung ikaw ang broadcaster na nakahanap sa kanya. Oo, sige, salamat sa inyong dalawa. Hindi ganoon ang paraan nito. Tinanong mo kung anong nakakainis para sa amin. Ito ay ang makita namin kung paano ito nangyayari mismo sa kaibigan namin.
Hindi ko kaya. Narinig ko ito. Ibig kong sabihin, Sa tingin ko, pwede nating sabihing ang balita ay parang mga buwitre. At least ang mga buitre, nakakahanap sila ng katawan. ibig ko sabihin, sa tingin ko, maganda yung punto mo kasi, alam mo, pati na rin yung sinabi mo kanina, na hindi talaga natin alam kung ano ang nangyari sa kanya. At isipin mo rin, alam mo, kapag lumabas na yung alert na nawawala siya, at kung nahulog man siya sa dagat mula sa barko. At gaya ng sabi mo tungkol kay Brian, totoo man or hindi? Alam mo, hindi talaga nabigyang pansin kung nasaan siya. Pagdating sa tao sa Bahamas, yun lang ang alam natin. May isang tao na may kwento. Ngunit, 50% ng tao ay hindi naniniwala rito. Kaya hanapin mo ang nawawalang taong ito. Ano, at kung okay lang itanong, ibig kong sabihin, alam ko na nakilala mo sila sa pamamagitan ng komunidad ng mga nagbo-voting. Parang, meron ka ba may kukwento kung ano sila bilang tao o kung anong klase silang tao na pwede mong ibahagi? Si Lynette ay sobrang malaking. Siya ay nakakatawa, matalas ang isip at determinado. Madalas kaming nag-uusap tungkol sa pananahi. Maniwala ka man o hindi, napakaraming proyekto ng pananahi na pwedeng gawin sa bangka tulad ng paggawa ng layag, takip ng bintana, at marami pang mga recipe sa pagluluto. At siya ay talagang masayang kasama. Napakabait at mapagbigay nila. May ilang pagkakataon na kami bilang mga nagbabangka. Karamihan sa amin ay walang sasakyan. At naging mabait sila na ipahiram sa amin ang kanilang sasakyan minsan para mas madali naming magawa ang aming mga kailangan. Kaya oo, para makakuha kami ng scuba tanks, bumili kami at sa huli ay bumili rin sila ng scuba tanks. Kaya nga, ayan sa sinabi mo, alam mo, magaling siyang lumangoy. Pareho silang certified sa scuba at kayang mag-scuba dive. Sila ay talagang self-sufficient at magaling magpatakbo ng bangka dahil kaya nilang asikasuhin karamihan ng kanilang mga gawain doon. Hindi ko alam kung gusto mo magdagdag. Technical lang talagang relasyon ko kay Brian. Bilang nagbabangka, lagi kaming may electrical o mechanical na problema. Kaya siyang tinatawagan ko. Tatanungin ko, may experience ka ba dito? Ganito ang water pump ko. Ano sa tingin mo? Tatawagan niya ako para hingin ang opinion ko sa paglalagay niya ng solar. Ikakabit niya sa gilid ng bangka. Alam mo, wala namang kapansin-pansin sa aspetong yon. Salamat sa inyong dalawa sa pag-usap sa amin. Alam kong mahirap ang panahon ngayon. At alam mo, alam kong nawawala ang kaibigan mo at umaasa tayo na may sagot kung nasaan siya. At patuloy tayong umaasa na, alam mo, andyan pa rin siya at matatagpuan pa siya. Dito nagtatapos ang On The Case mala Law and Crime. Mag-subscribe sa amin sa YouTube at Spotify at nakastream kami sa Peacock. Ako si Chris Stewart. Hanggang sa susunod.